Mga kalingap, kumusta? Naway nasa mabuti po kayong kalagayan. So, ang topic po natin ay patungkol nga po ito kay Bea, dahil nga ito si Dara ay nanginig sa kaba, So, kita po natin na namutla itong si Dara. Halatang halata na grabe, yung kaba niya, nanginginig po siya. Dahil nga po, alam naman po natin, na mahal po ni Dara ang kanyang kapatid. Kahit sino naman po, kapag mangyari ito, my God. Kaya, wag po natin pagkakatiwalaan, yung katulad po ni Bea, na humahawak ng kutsilyo. Alam naman po natin, si Bea ay gusto niyang, ay mapagaan po yung gawain ng kanyang ate. Gusto po ni Bea na tumulong po siya. Ayaw po ni Bea ang pabigat. Yun po yung napapansin ko. Kaya, my God, kung maaari, wag po natin ipahawak ang kutsilyo sa mga bata kasi hindi po natin alam kung ano ang pwedeng mangyari. So, panoorin natin to. Kung napapansin nyo, grabe po yung iyak ni Bea. At siya kung parang dudugo ay, nako, pulang-pula. Kita po natin sa tuwalya. Ugasan mo. Kuha to. Mukti ko yan. Okay lang yan. Dapat nga ugasan mo na kaagad. Dun tara, doon tayo. So, ayun yung mata po ni Dara, ay nanginginig po siya. Grabe po yung dugo. So, napakahirap, So, gabayan po natin yung mga bata. Huwag po natin basta ipahawak ang mga kutsilyo kasi, my God, napakadelikado po. Ugasan mo. Dun ugasan mo. Tapos, talihan mo ng tela. Parang hirap na isa. Ayan. Mababaw lang yan. Wala yan. Hawakan mo lang yan. Yung gusto lamang po ng bata ay makatulong po sa kanyang ate. Sa pag-aasikaso sa bahay, pagluto ng pagkain. Gusto din po ni Bea maging hands-on. Pero, yun na nga po, disgrasya po yung nangyari. Kaya, ingatan po natin yung mga kagaya nga po ni Bea na edad, Iwas-iwasan po natin ipahawak ang mga kutsilyo. Kasi, hindi po natin alam kung ano po yung pwedeng mangyari.